So ito na mga kapatid, nako, talagang masusunog ko na naman dito si Tatay Digong nyo mga kababayan. Kasi nga mga kapatid, noong nakaraang noong nakaraang linggo, pumutok nga yung balita mga kababayan na itong si Tatay Digong nyo, no, si former President Duterte ay kinilala, no, bilang most corrupt, no, or number one corrupt, no, na presidente of the year, 'di ba? So nag-viral yung video natin hanggang sa marami na rin ang nag-content doon mga kapatid, no, nung nasabing award na yun ni Tatay Digong ninyo. Ngayon mga kababayan, dahil kumalat yun, marami ang nag-content, no, patungkol nga doon sa award na yun ni Tatay Digong nyo na most corrupt president mga kapatid. Nagpakalat din agad ng fake news ngayon itong mga trolls ni former President Duterte na di umano mga kababayan, ito daw si Tatay Digong nila, no, ay awardee daw mga kapatid, no, sa bansang Amerika bilang anti-corruption, 'di ba, na presidente. Pero mga kapatid, dahil sa teknolohiya natin ngayon, madali na lang pong ma-access mga kababayan kung ito bang mga kumakalat ngayon na mga balita totoo or fake news. At dito mga kababayan, nasunog na naman si Tatay Digong nyo. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, One Talk PH nga pala mga kababayan, nagbabalik po para sa panibagong update. So ito na nga mga kapatid ang pinapakalat ngayon ng mga DD shits, no, dito sa TikTok. Duterte was called a standard, no, a standard bearer for a new generation of the Philippines politicians who prioritize anti-corruption and transparency initiative in his election campaign and in office, no. Tapos dito mga kababayan, ito yung larawan na pinapakalat nila ngayon sa TikTok na di umano sinasabi dito, Rodrigo Roa Duterte, President of the Philippines, US International Anti-Corruption Awardee. Sinasabi dito mga kapatid na si Tatay Digong daw, no, ay kinikilala ngayon bilang isang US International Anti-Corruption Awardee, 'di ba? Kasi nga mga kababayan, itong mga DD shits naniniwala na hindi daw talaga corrupt si Tatay Digong nyo. Sa kabila ng mga facts mga kapatid na naglalabasan, no, na kung saan ikinilala nga itong si Tatay Digong ninyo bilang most corrupt, no, President of the Year noong 2017, naniniwala pa rin sila mga kababayan na si Tatay Digong nila hindi corrupt. 'Di ba? So ngayon mga kapatid, dinibang po ito ng Rappler. Nakilalang kritiko ni former President Duterte. At ito ang sabi mga kababayan. Screenshot of false post, no? Congrats Tay, my best president. May pag-ganun pa no? Tapos ito nga yung picture mga kapatid na kung saan pinakalat nila na US International Anti-Corruption Awardee nga si Tatay Digong ninyo. Kanya nga lang mga kababayan, finact check po ito ng Rappler. At ano ang sabi mga kapatid, no? The facts, no? Duterte did not receive the US International Anti-Corruption Awards. Mga DDS, paano nyo ito ipapaliwanag? Nag-fact check ang Rappler, no? Si Tatay Digong nyo, Duterte did not receive the US International Anti-Corruption Award. So dito pa lang mga kapatid, makikita na natin na sobrang kaya gumawa sila ng ganito mga fake news ngayon mga kababayan dahil naramdaman mga kapatid ng kampo nila Tatay Digong ninyo na medyo malaki yung naging damage, no, nung nasabing balita noong nakaraang linggo na kung saan ito nga si Tatay Digong nyo ay kinilala mga kababayan bilang pinaka-corrupt na presidente ng taon. So medyo masasabi natin mga kapatid na medyo tumagos yata talaga sa tawag dito sa likod ni Digong yung balitang yon. Kaya ngayon mga kababayan, bumabawi sila mga kapatid, thinking na hindi madidibang itong kanilang mga fake news na pinapakalat ngayon, no? Unfortunately mga kababayan, itong Rappler nag-research agad kasi alam naman natin mga kapatid na itong Rappler talaga kilala ito mga kababayan pagdating sa pagfa-fact check, no? Kahit nga si PBBM
dinidebunk ng Rappler ito pa kayang si Duterte na kung saan talagang may galit talaga sila kay Tatay Digong dahil binaboy ni Duterte mga kababayan, no, yung may-ari ng Rappler na si Maria Ressa. So ngayon mga kababayan, lahat ng fake news na pinapakalat ng mga DD shits ngayon, no, sa mga social media mga kapatid, agad-agaran po itong dinidebunk ng Rappler. Ang klaro mga kababayan, no? Duterte did not receive, no, the US International Anti-Corruption Award. The post may be referring to the Anti-Corruption Champions Award. Incomplete pa nga yung kanilang fake news mga kapatid, ano? Ang nilagay lang nila dito is US International Anti-Corruption Awardee, no? Pero ang talagang nasabing mga kababayan, ano, nasabing organization is Anti-Corruption Champions Award, no? May champion mga kapatid. Launched by the US State Department in 2021 to honor individuals who fight corruptions and promote transparency. Contrary to the claim, however, Duterte has never been included in the list of awardees. Patay ka dyan. Diba? Kasi mga kapatid, no, kung sakali ipagpalagay natin na totoo yung claim ng mga Duterte na US International Anti-Corruption Awardee si Digong, nako, ako number 1 akong aangal dyan mga kababayan. Bakit kamo? Doon pa lang mga kapatid, ano, sa paggamit nila sa pera ng kaba ng bayan noong nakaraang pandemic, di ba? Doon mga kababayan, saksakan ang korupsyon, no, noong nakaraang pandemic mga kapatid. 'Di ba? Nabisto po 'yan mga kababayan. Kaya hindi nila pwedeng sabihin mga kapatid, no, na si Tatay Digong nila ay certified na anti-corruption dahil under sa administrasyon ni Digong noong pandemic mga kababayan, lagan na po, no, massive din po ang corruption na nangyari mga kapatid. Doon pa lang sa mga procurement nila, no, sa mga face shield, face mask at saka yung mga vaccines, no, na kung saan talagang sobra-sobra at overpriced mga kababayan, napakalaking corruption na po noon mga kapatid, no. So dito mga kababayan, no, buti na lang merong Rappler na nagfa-fact check talaga. 'Di ba? Dahil dito natin makikita mga kapatid kung totoo ba yung mga kumakalat, no, na mga sinasabi nilang balita sa mga TikTok. Kasi ngayon mga kapatid, no, through AI kasi madaling magmanipula ngayon mga kababayan ng mga image, no, madali pong magdisenyo ngayon ng mga kung ano-ano mga imahe diyan para pagandahin yung pangalan ng isang tao, 'di ba? So yan talaga ang isa sa disadvantage mga kababayan sa AI. So dito mga kapatid, nakita natin mga kababayan na si Tatay Digong nila ay hindi kailanman naging awardee mga kapatid sa tinatawag na Anti-Corruption Champions Award. 'Di ba? Wala pong ganon. Ang award lang na meron si Tatay Digong nyo, no, mga didishets, no, ang award lang na meron si Tatay Digong nyo is bilang pinaka number 1 corrupt, no, na presidente ng taon, 'di ba? 'Yun yung award na meron si Tatay Digong ninyo. And alam niyo mga kapatid, ano, ito personal opinion ko lang ha. May hula ako dito mga kababayan. Kung kanino na naman nanggagaling itong nasabing imahe dito na pinapakalat ngayon sa fake news na nawawala ko na pinapakalat ngayon sa TikTok, no. May hula ako mga kapatid kung kanino nanggaling tong larawan na ito. At sa personal kong opinion mga kababayan, kay Jojo de Guzman na naman ito galing. Kasi mga kapatid, lahat po ng nagba-viral na fake news mga kababayan, no, isa po talaga sa nagpakalat si Jojo de Guzman, tulad na lang noong pulboronic video mga kapatid, no. Sila yung nagpaingay talaga noon ng pulboronic video. Tapos mga kababayan, no, noong madebunk ito na di umano'y gawa ng isang AI, si Jojo de Guzman din mga kababayan ang nagpa-viral, no, nung isang website na di umano magpapatunay na hindi daw totoo, na magpapatunay mga kapatid na totoo daw yung nasabing pulboronic video.
No, siya lang po talaga mga kapatid ang nakikita kong DD shits na vlogger na mahilig mag-discuss ng mga ganyang bagay para lang mga kababayan ipagdiinan yung kanilang mga maling naratibo at mga fake news. Pangalawa mga kapatid, yung picture ni Martin Romualdez na ninakaw din ni Jojo de Guzman mga kababayan. 'Di ba? Siya din po mga kababayan, ang author noon. Kunwari lang mga kapatid, nakuha niya yung imahe sa ibang nakuha niya yung imahe sa ibang content creator. Pero mga kababayan, siya lang po ang nakita kong nagpakalat noon. Sa kanya nagsimula mga kapatid, yung mga manipuladong mga larawan. So ngayon mga kababayan, hindi na ako magtataka kung itong imahe na ito, na kumakalat ngayon sa fake news na nagkakaroon ng milyon-milyong views mga kapatid. Dahil pinapaniwalaan ito ng mga DD shits, ng mga walang utak, naniniwala ako mga kababayan na kay Jojo de Guzman na naman ito nanggaling, 'di ba? Kaya kung ako sa ating gobyerno, pangatlo na to mga kababayan dapat i-petition na yung passport ni Jojo de Guzman mga kapatid para mapauwi na po yan dito sa Pilipinas, 'di ba? Para maimbestigahan mga kababayan itong kanyang mga kabulastugan. And itong si Jojo de Guzman mga kababayan, konektado po ito kay Maharlika, 'di ba? Konektado sila kay Maharlika, konektado din ito mga kapatid kay kay Sas Rogando Sasot. Konektado din yan mga kababayan dito kay Third Floor Studio, yung vlogger ni vlogger ni Vic Rodriguez. Kasi minsan may live stream yan silang napanood ko mga kapatid na sama-sama sila. Si Jojo de Guzman lang yung bukod tanging DD shit na vloggers na kasama nila doon sa parang circle of friends nila. And ngayon mga kababayan, yung grupo na yan, itong grupo nila Jojo de Guzman, nila Maharlika, nila Sas Rogando Sasot. Diyan talaga mga kapatid nabuo yung tinatawag na pulboronic video ni PBBM. Sila po talaga ang masasabi nating nagpa-viral niyan mga kababayan. Tapos inadapt na lang ng ibang ng ibang DD shits na mga vloggers para pagkakitaan sa kanilang mga channel. Kaya ngayon mga kababayan, naniniwala ako na isa talaga sa author nitong pinapakalat ngayon na fake news sa TikTok mga kapatid ay si Jojo de Guzman. Kaya kung ako sa inyo kung sino man diyang in charge sa mga tawag ito mga ganitong bagay, mga passport etc., 'di ba, diyan sa ating gobyerno, mag-isip-isip na po kayo. Dapat yung Jojo de Guzman na yan, nakadalawa na yan, and I think pangatlo na to na fake news sa kanyang pinakalat. Kung ako sa inyo, i-petition nyo po yung passport niyan, at ipa-cancel nyo ang passport niyan para mapauwi dito sa Pilipinas yan. Ngayon, kung malinis siya, 'di ba? Hindi siya dapat matakot mga kapatid. Ganun lang kasimple, hindi siya dapat matakot. Kaya kung ako sa inyo, gumalaw na po kayo diyan mga nasa gobyerno, 'di ba? Kayo kasi sa inyo talaga dapat, magsimula yung paglaban natin sa mga fake news. Kasi tulad nga nito, malalakas ang loob nitong mga vlogger na ito dahil wala sila dito sa Pilipinas, nandun sila sa ibang bansa. Itong Jojo de Guzman kasi wala sa Pilipinas, nasa ibang bansa ito. Kaya kung ako sa inyo, gumawa na kayo ng paraan para paano mapakansela yung passport na mga fake news na influencer na ito. For the sake na rin for the sake na rin sa administrasyon ni President BBM. Hanggang dito na lang mga kapatid, huwag kalimutang i-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Adios.